Tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ng Senate Impeachment Court kasunod ng inihain na urgent motion sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang nasabing paglilitis. Paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi otomatikong hihinto ang paglilitis dahil sa inihaing urgent motion with manifestation sa Supreme Court ng kampo nila Attorney Israelito Torion. Aniya, dadaan pa rin ito sa formal na botohan ng Senator Judges kung susundin o rerespetuhin ang anumang kautusan na manggagaling sa kataas-taasang hukuman. I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as a collegial body. Yung kung katulad po ng last year, no, pinagbotohan po nila yung mga insidente na may concern po sa pag-i-implement po ng mga orders ng ibang bodies or branches of government. So, because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So, mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso o ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government. Binigyang diin din ni Atty. Tonggol na karapatan ng bawat panig o ng sinumang mamamayan na gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahihintulutan ng batas. Gayunpaman, dahil naihain na ang usapin sa Supreme Court, hindi na nagbigay pa ng komentaryo ang impeachment court ukol sa merito nito. As the presiding officer said and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter. Nakatakdang magpatuloy mamayang 2:00 ng hapon ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte, kung saan inaasahan namang haharapin ng defense team para sa isang cross-examination ang testigo at senior agent ng National Bureau of Investigation na si John Mark Calilong. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.